Nakita kong inalis ng kordero ang una sa 7 selyo at narinig kong sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang sa tinig na sinlakas ng kulog, "Halika!" At nakita ko ang isang kabayong puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig kong sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pula, ang lumitaw na ang nakasakay, ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Nang alisin ng kordero ang pangatlong selyo, narinig kong sinabi ng pangatlong buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong itim ang nakita ko at may hawak na timbangan ang nakasakay dito. May narinig akong parang isang tinig na nagmumula sa kinaroroonan ng 4 na buhay na nilalang na nagsabi, "Isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong trabaho at 3 takal na harina. Lamang ang mabibili sa ganoon ding halaga. Ngunit huwag mong pinsalain ang langis ng olibo at ang alak." Nang alisin ng kordero ang pang-4 na selyo, narinig kong sinabi ng pang-4 na buhay na nilalang, "Halika!" Isang kabayong maputla ang nakita ko at ang pangalan ng nakasakay dito ay Kamatayan. Nakasunod sa kanya ang daigdig ng mga patay. Ibinigay sa mga ito ang kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng digmaan, tagutom, salot at mababangis na hayop sa lupa. Nang alisin ng kordero ang panlimang selyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa pagpapatotoo nila rito. Sumigaw sila ng malakas, "O Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa katagal bago ninyo hatulan at parusahan ang mga tao sa daigdig na pumatay sa amin?" Binigyan ng puting kasuotan ang bawat isa sa kanila at sinabi sa kanilang magpahinga ng kaunti pang panahon hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa mga lingkod na papatayin ding tulad nila. Nang alisin ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nagdilim na kasing itim ng damit panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin na parang mga bubot na bunga ng igos kapag hinahampas ng malakas na hangin. Naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo at nawala sa kanilang dating kinalalagyan ang mga bundok at mga isla. Nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa mga bundok at sa mga bato, "Tabunan ninyo kami at ikubli ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makakatagal sa harap nito."